So hindi nga po natin maitatanggi na madaming fans ang nagulat sa naging announcement kaninang madaling araw ng Japanese promoter na si Koki Kameda. Matapos itong sabihin na ang bigating boxing event sa June 6 kung saan ang bakbakan sa pagitan ni General Casimero at Luis Neri ay nalalagay na sa alanganin na makansela at hindi matuloy. Hindi lang po kasi ang laban ni Casimero at Neri ang naperwisyo dito. Bukod dyan ay may mga bigating laban pa katulad ng IBF Super Flyweight World Title fight sa pagitan ni Willie Baldado Garcia at Andrew Moloney. Tapos andyan din ang IBF Title Eliminator fight sa pagitan ni Kenneth Louver at Michael Angeletti. Kaya lubos talagang humihingi ng tawad si promoter Kameda sa lahat ng naaberya niya. Hindi pa malinaw ang tunay na dahilan kung bakit malaki ang posibilidad na hindi na matutuloy ang bakbakan. Subalit ayon nga po sa lumalabas na balita ngayon sa Japanese sports media at maging sa Yahoo Japan, ay sinabi mismo ng Secretary General ng Japan Boxing Commission na kapag tuluyan umanong nakansela at hindi natuloy ang boxing event sa June 6, ay sususpendihin nila ang lisensya ni Koki Kameda bilang promoter. Kaya ang mga susunod na araw umano ay napaka-crucial para sa magiging estado ng Kameda Promotions. Dahil kapag nasuspindi daw ang lisensya ni Kameda, ay andun ang posibilidad na tuluyan ng mabuwag ang Kameda Promotions. Lalo pat mainit na talaga sa mata ng Japanese Boxing Commission ang Kameda Promotions nang dahil sa kinuha pa daw nito si Casimero at Luis Neri kahit may mga bad records na sa Japan at pareho na nitong sinuspendi dati. So ito na po yung sinasabi ko dati mga idol na kaya malabo mangyari ang Inoue versus Casimero kahit pamanalo si Casimero kay Neri. Kasi base mismo sa ating source na malapit sa kampo ni Inoue ay ayaw daw talagang makipagtrabaho ng mga promoter ni Inoue kay Kameda dahil sirang-sira umano ang imahe ni Koki Kameda sa Japan boxing community nang dahil sa mga kalokohan na ginawa nito sa nakaraan. Samantala, nagsalita na din nga po si General Casimero ukol sa posibilidad na makansela ang laban niya. Hindi naman po kinumpirma ni Cuadro Alas kung kanselado ba ang kanyang laban o kaya iuusad pa ito. Ayon kay Casimero ay sa kabila umano ng mahirap na sitwasyon na siyang pinagdadaanan ngayon ni Kameda, ay gusto niya daw ipaalam na andito lang siya sa likod nito at buo ang kanyang suporta. Bilang fighter umano ni Kameda ay hindi niya ito papabayaan at iiwanan. Lubos daw siyang nagpapasalamat nang dahil sa nagkaroon siya ng promoter na katulad kay Kameda. Kahit daw madaming tao ang nagsasabi ng negatibo sa kanya, ay naniniwala at nagtitiwala pa rin daw siya kay Kameda at sa mga plano nito sa hinaharap. Kaya ang hiling niya umano kay Kameda ay maging matatag lang sa mga sitwasyon na ganito. Hindi niya daw papabayaan si Kameda kahit anong mangyari. So base sa statement na inilabas ni Casimero, ay mukhang may matinding pinagdadaanan na problema ngayon si Kameda. Pero ang malaking katanungan ngayon ay ano kaya ito? Sa kabilang banda naman mga idol ay tila naging prangka na nga po ang undefeated super bantamweight contender Carla Mes Martin matapos ng kanyang naging laban itong Sabado. Bagamat kasi nakuha niya ang tagumpay via third round knockout, ay umani pa din ito ng batiko sa mga Pinoy fans nang dahil sa parang sa barangay lang daw ito lumaban. Ayon kay Wonderboy ay nagpapasalamat umano siya sa sakripisyo ng promoter ng event at maging kay Sean Gibbons. Subalit hindi niya daw matanggap ang nangyari sa laban na 7 buwan siyang nag-antay na magkaroon ng laban. Tapos ginanap lamang ito sa isang basketball court. Walang maayos na dressing room at napilitan mag-antay sa ilalim ng puno. Nagsalita umano siya dahil nakita ng kanyang mga supporters ang totoong nangyari at muli siyang pinupuna ng mga kritiko. Aminado din si Martin na labis ang kanyang pagkakadismaya, lalo na para sa kanyang team, pamilya at mga taga-suporta. Dagdag pa nito na matapos ang kanyang 28 na laban at 10 taon bilang professional boxer, ay naniniwala umano siya na karapat-dapat na siyang mabigyan ng mas magagandang oportunidad. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.